Si Lee Do-na ay isang sikat na pop idol pero dahil sa isang insidente sa kanyang boses, ang kanyang karera ay unti-unting bumabagsak. Para sa isang idol, ang talikuran ng publiko ay isang napakasakit na bagay. Naging boring ang buhay ni Lee Do-na araw-araw. Hanggang sa dumating ang freshman na si Wonjun, si Lee Do-na ay isang sikat na pop idol, ngunit hindi niya nakilala ang bida. Nang makita niya itong naninigarilyo sa labas ng bakuran, tinanong pa niya ito ng napaka-awkward na tanong kung magkakilala ba sila dahil napak-familiar niya sa kanya. Nang marinig ni Lee Do-na ang tanong ni Wonjun, tumingin siya dito na puno ng paghamak. Dahil sa katawa-tawa at probinsyanong paraan ng pakikipagkilala ng binata, lalo na nang makita niyang suot nito ang fan gift na may bordang pangalan niyang si Lee Do-na sa mga sumunod na araw. Palagi na lang nagtatagpo ang landas ni Wonjun at Lee Do-na kahit ayaw nila. Walang magandang impresyon ang bawat isa sa kanila. Hindi gusto ni Wonjun ang malamig na mukha ni Lee Do-na at ang palagi nitong hawak na sigarilyo. Samantalang iniisip naman ni Lee Do-na na si Wonjun ay isang fan na baliw na sumusubaybay sa kanya. Sa huli, inarang niya si Wonjun at tinanong kung bakit niya ito sinusundan hanggang doon. Sa puntong ito, napagtanto ni Wonjun na si Lee Do-na ang idol ng kanyang kaibigan. Pilit niyang ipinaliwanag na hindi siya stalker at hindi niya ito iniidolo tulad ng iniisip nito. Hindi pa rin niya ito nakikilala hanggang ngayon. Ang suot niyang idol shirt ay hiniram lang niya sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ang fan ni Lee Do-na, hindi siya. Ngunit paano maniniwala si Lee Do-na sa paliwanag na iyon? Sikat siya, paano hindi siya nakilala ng lalaking ito? Dahil hindi sila nagkaintindihan, umalis na si Wonjun matapos mag-apply bilang tutor para sa isang mayaman na pamilya. Agad siyang tinanggap ng ina dahil sa kanyang pagiging seryoso, disente, at dahil sa kanyang mahusay na academic record at mahabang karanasan sa pagtuturo. Masayang umuwi si Wonjun at hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang childhood friend. Higit isang taon na silang hindi nagkikita. Sinabi ng kanyang kaibigang si Kim Jin-ju na nakapasa rin siya sa universidad na pinapasukan ni Wonjun pagkatapos nito. Nag-inuman sila at masayang nagkwentuhan. Pag-uwi niya, nakita ni Wonjun si Lee Do-na na nakaupo sa labas ng bakuran. Malamig ang panahon ngunit maninipis ang suot nito. Kahit medyo nag-aalala, aalis na sana si Wonjun nang bigla niyang marinig ang pag-iyak ni Lee Do-na. Paglingon niya, nakita niya itong may luha sa pisngi at mukhang malungkot na malungkot. Nang makita siya ni Wonjun, tumayo si Lee Do-na ngunit nawalan siya ng lakas at bumagsak sa lupa. Nagpanik si Wonjun at tumawag ng ambulansya. Pagkatapos ay sinamahan niya si Lee Do-na sa ospital dahil hindi niya alam kung sino ang guardian nito. Sa huli, si Wonjun ang tumayo at gumanap sa responsibilidad na ito. Nag-aalala siya ng husto para sa kalusugan ni Lee Do-na, kaya bumili siya ng medyas para hindi ito ginawin. Nang makita siya nitong nag-aalala, nabawasan ang galit ni Lee Do-na sa kanya. Akala niya, magiging maayos na ang kanilang relasyon mula noon. Ngunit, sa sumunod na sandali, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari kay Wonjun. Bago pa man siya magturo bilang tutor, nakatanggap siya ng balita na tinanggal siya dahil sa amoy ng sigarilyo sa kanyang scarf. Naalala niya sa wakas na nakasalubong niya si Lee Do-na bago siya pumunta para sa interview, at dahil sa ilang minuto nilang pagtatalo sa pintuan, patuloy na humihip ng usok ng sigarilyo si Lee Do-na sa kanyang scarf. Nawalan si Wonjun ng pagkakataon na kumita ng 800,000 won kada buwan at nalungkot siya ng husto, pero hindi niya ito magawang sumbatan si Lee Do-na. Ngunit mas naging mala si Wonjun dahil pagkatapos niyang dalhin si Lee Do-na sa ospital, biglang nagbago ito at sinimulan siyang sundan. Mas malala pa sa isang baliw na fan ang kanyang pagsunod na naging dahilan para maging hindi komportable at mailang siya. Saan man siya pumunta, hindi niya matakasan ang kakaibang babaeng ito. Binubuksan lang niya ang kanyang bibig para sabihing nagugutom siya at gusto niya siyang samahan sa pagkain. Sa huli, dahil sa mga kilos ni Lee Do-na, inisip ng simpleng si Wonjun na gusto siya ng idol. Direkta niya itong tinanong at sinabing, "Huwag mo akong gustuhin ng ganyan, hindi ako komportable." Nang marinig ito ni Lee Do-na, hindi siya napigilang tumawa. "Huwag kang masyadong umasa," sabi niya. Gusto lang daw niya na maging kaibigan si Wonjun. Pagkatapos niyang magsalita, iniwan niya si Wonjun na nagbibilad ng damit doon at naglakad papunta sa harap para magpainit sa umaga. Ang nakakasilaw na itsura ni Lee Do-na ay pansamantalang nakabighani kay Wonjun, ngunit patuloy pa rin siyang binibiro ng nakatatandang si Lee Do-na. Kinuha niya ang numero ng telepono mula sa anunsyo ng paghahanap ng tutor ni Wonjun at tinawagan ito para biruin siya, nang hindi niya alam na abala ito sa paghahanap ng trabaho para kumita ng dagdag na pera. Nagalit si Wonjun at pinagalitan si Lee Do-na na naging dahilan para biglang magbago ang kanyang ugali. Sa mga sumunod na araw, hindi na ginulo si Wonjun ni Lee Do-na, ngunit mas naging hindi siya komportable dahil wala siyang makitang anino ni Lee Do-na saan man siya tumingin. Bumaba si Wonjun sa palapag ni Lee Do-na para makipagbati. Sabi niya, maaari silang kumain anumang oras na gusto nito. Sumunod din siya kay Lee Do-na na bumili ng mga gamit pabalik sa bahay. Narinig ni Lee Do-na ang lahat ng sinabi ni Wonjun agad. Kinabukasan, pumunta siya sa universidad ni Wonjun at patuloy na sumigaw na gusto niyang kumain kasama niya. Ang pagdating ni Lee Do-na sa lecture hall ay nagpahiya kay Wonjun dahil
pinagbubulungan sila ng mga kaibigan nito. Sa wakas, formal na kinumpirma ni Lee Do-na at Won-jun. Magkaibigan na sila. Binalaan din ni Lee Do-na si Won-jun na huwag siyang magkakagusto sa kanya. Nang marinig iyon ni Won-jun, sinabi niyang hinding-hindi iyon mangyayari. Ngunit may mga bagay na hindi nila alam at hindi nila kayang kontrolin, at iyon ay ang damdamin ng kanilang mga puso. Opisyal na in-save ni Won-jun ang numero ni Lee Do-na at napangiti siyang mag-isa tulad ng isang hangal kapag naiisip niya ang kanyang nakatatandang kaibigang si Lee Do-na. Dahil sa pag-aalala ni Won-jun kay Lee Do-na, naramdaman din ni Lee Do-na na mas mainit ang kanyang buhay kaysa dati. Kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso ay naaalala pa rin niya ang kanyang huling performance. Ang mga eksena bago siya nawala ng malay at bumagsak sa entablado. Ito ay naging bangungot ni Lee Do-na dahil madalas itong bumabalik sa kanyang mga panaginip kaya't madalas siyang naninigarilyo para kumalma. Habang nalulunod si Lee Do-na sa kanyang sariling mundo sa kanyang silid sa unang palapag, si Won-jun, dahil hindi siya makahanap ng trabaho bilang tutor, ay nagtrabaho bilang waiter sa isang coffee shop. Dito niya hindi sinasadyang muling nakita ang kanyang kaibigang si Kim Jin-ju, ang kaibigan na lihim niyang minamahal mula noong high school. Masayang-masaya si Won-jun na makita muli ang kanyang crush, lalo na't magkapareho pa sila ng universidad at nakikita pa sa kanilang part-time na trabaho. Kabaligtaran ng masayang kalooban ni Won-jun, si Lee Do-na ay nag-iisa sa bahay at nanonood ng TV nang may kalungkutan. Hindi man lang niya sinagot ang tawag ng kanyang ina dahil hindi ito ang taong gusto niyang makausap. Sa sandaling ito, may isang tao lang na gustong makontak ni Lee Do-na ngunit hindi niya magawa ang kanyang manager. Mula nang mangyari ang insidente sa entablado, iniwan na siya ng lalaking iyon at hindi man lang siya kinamusta. Ilang beses nang tumawag si Lee Do-na ngunit hindi siya sinasagot ng lalaking iyon. Dahil sa pagkabigo, lumabas ulit siya para manigarilyo. Sa parehong oras, umuwi si Won-jun mula sa kanyang part-time na trabaho. Hindi niya matawagan si Won-jun o ang manager niya, kaya sinumbatan ni Lee Do-na si Won-jun na huwag niyang baliwalain ang kanyang mga tawag. Naging dahilan ito para maramdaman ni Lee Do-na na siya ay pinabayaan. Nang tanungin siya ni Won-jun kung may mahalagang nangyari, sinabi ni Lee Do-na na gusto lang niyang marinig ang boses nito. Medyo naging mabilis ang tibok ng puso ni Won-jun nang marinig niya iyon. Bago siya pumasok sa bahay, nakita pa niya na masunuring isinuot ni Lee Do-na ang medyas na binili niya para mainitan ang kanyang mga paa. Kinabukasan, habang nasa welcome party si Won-jun para sa bagong school year, kasama ang mga estudyante sa kanyang departamento, naboring si Lee Do-na sa bahay, kaya pumunta siya sa lugar ni Won-jun at niyaya siyang uminom. Habang kausap ni Won-jun si Lee Do-na sa telepono, inagaw ng isang nakatatanda ang telepono at pinagsalitaan ng masama si Lee Do-na kahit na hinihingi ni Won-jun ang kanyang telepono. Hindi lang iyon, ang lalaki rin ay. Nanggigil ang lalaking ito at hinawakan ang kwelyo ni Won-jun sa mismong sandali na iyon, dumating si Lee Do-na at sumigaw, "Paano mo nagawang saktan ang Won-jun ko?" Patuloy pa rin ang lalaking ito na manukso kay Lee Do-na. Nagtalo sila ng ilang sandali at nang makita niyang may hawak na bote ng alak si Lee Do-na, hinamon pa siya ng lalaki na ipupok sa ulo niya. Akala niya ay hindi maglalakas loob ang babaeng nasa harap niya. Ngunit, itinaas ni Lee Do-na ang kanyang kamay at pinukpok sa ulo ng lalaki ang bote. Sa kabutihang palad, mabilis na kinuha ni Won-jun ang helmet para saluhin ito na nagpagulat sa nakatatanda. Pagkatapos nito, nag-usap sina Lee Do-na at Won-jun, sinabi niya kay Lee Do-na na mas mabuti kung magpatingin siya sa doktor kung nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Kung pagalagala ka lang sa labas at naghahanap ng gulo, baka isang araw ay makulong ka pa. Sinabi ni Lee Do-na na bumili siya ng alak dahil gusto niya siyang gayain na uminom. Nang marinig iyon ni Won-jun, inaya niya sana si Lee Do-na na uminom, ngunit bigla siyang tumingin sa harapan kung saan kasama ni Kim Jin-ju ang kanyang mga kaibigan sa klase. Nang makita ni Lee Do-na kung gaano katitig si Won-jun sa kanyang kaibigan, nahulaan niya ang damdamin ni Won-jun para kay Kim Jin-ju. Nagkataon, si Kim Jin-ju ay isa ring fan ni Lee Do-na. Inaya ni Kim Jin-ju si Lee Do-na na uminom. Isang sandali lang bago niyon, sinabi ni Lee Do-na, "Bakit ako iinom kasama ng estranghero?" Ngunit pagkatapos ng kalahating minuto, magkasama na ang dalawang babae sa bahay ni Lee Do-na at lasing na lasing. Pilit pang ipinaliwanag ni Lee Do-na na mahirap siyang pakisamahan. Kadalasan daw ay mahirap siyang pakiusapan, pero bigla siyang naging madali ngayon, kaya nagkaroon ng pagkakataong uminom si Kim Jin-ju kasama niya. Pagkatapos nito, iniwan ni Lee Do-na si Kim Jin-ju na lasing sa loob ng bahay para lumabas at manigarilyo. Sinundan siya ni Won-jun dahil nakita niyang sobra na rin ang nainom niya. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Lee Do-na na nainggit siya sa matagal ng relasyon ni Won-jun at Kim Jin-ju. Pagkatapos, tumayo si Lee Do-na para pumasok sa bahay. Ngunit natapilok siya at muntik nang mahulog. Mabilis siyang hinila ni Won-jun at hindi sinasadya ay nagkayakapan sila. Ang matatag na yakap ni Won-jun ay nagpakilig kay Lee Do-na. Habang tinitingnan niya ang inosente at simpleng binata sa harap niya, muntik na niya itong halikan. Ngunit sa huli ay pinigilan niya ang kanyang damdamin na umalis, iniiwan ang bagong banig na hindi pa nagagamit. Nakatayo doon si Won-jun sa isip ni Won-jun, puro siya at si Do-na na nagyakapan kagabi. Bagamat sinubukan niyang kalmahin ang sarili, patuloy pa rin niyang iniisip ang magandang mukha ni Do-na, paulit-ulit hanggang sasampalin niya ang kanyang sariling gwapong mukha para magising. Pagdating sa paaralan, kinantyawan si Won-jun ni Jin-ju. Nakita niya raw sila ni Do-na na naghahalikan kagabi. Ang pagkakamaling ito ay labis na ikinahiya ni Won-jun pag uwi niya ng gabi. Patuloy siyang tinatanong ni Do-na tungkol sa relasyon niya kay Jin-ju. Bukod pa rito, sinabi pa ni Do-na na kung mali ang pagkakaintindi ni Jin-ju sa sitwasyon, sila na lang ang magmahalan. Nang marinig ito, sinabi ni
ni Wonjun na ang bida ay walang filter sa kanyang isip, palaging sinasabi ang iniisip at walang pakialam sa damdamin ng iba. Ngunit hindi niya alam na siya ay komportable lamang kapag kasama niya. Ang kanyang buhay bilang isang idolo ay nagpilit sa kanya na magpanggap ng husto upang mabuhay ayon sa gusto ng iba. Kaya nang punahin siya, nagalit din si Doona kay Wonjun at nagtampo sa kanya. Nagtapon pa siya ng mga basura sa harap ni Wonjun at pumasok sa bahay. Kalaunan, naiinis din si Wonjun dahil sa kanilang pag-aaway. Kinagabihan, bumaba si Wonjun upang makipagbati sa isang walang kabuluhang dahilan. Sinabi niya na marami siyang nalutong pagkain at marami pa siyang natira. Hindi inaasahan, walang pakialam na kumain si Doona ng masarap. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila. Nagtataka si Wonjun kung bakit tumigil si Doona sa pagkanta dahil narinig niya mula sa kanyang kaibigan na idineklara niyang huminto na sa pagkanta para mag-aral. Casual na sinabi ni Doona na bigla na lang siyang hindi na makakanta kaya huminto na lang siya. Pagkatapos, naglaro sila ng claw machine. Nang makita ang maganda at masayang mukha ni Doona, muling bumilis ang tibok ng puso ni Wonjun, tinitigan niya ito ng buong pagmamahal. Nang sabihin ni Doona na kaarawan niya, sinabi ni Wonjun na hindi niya sinasadyang magluto ng seaweed soup para sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na dapat alagaan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos magtanong tungkol sa relasyon ni Wonjun kay Jinju, hinikayat niya si Wonjun na lakasan ang loob na magpahayag sa kanyang crush. Sinabi niya kay Wonjun na lapitan ang babae sa pamamagitan ng pagharap. Pagkatapos niyang magsalita, agad na isinagawa ni Wonjun ang kanyang sinabi. Lumapit siya kay Doona at binati siya ng maligayang kaarawan. Ang kilos na ito ni Wonjun ay nagpatulala kay Doona ng ilang segundo. Habang masayang papasok sa bahay, nakita ni Doona ang isang maliit na regalo sa mesa. Nagmamadali siyang lumabas ng nakayapak, sinubukang hanapin ang may-ari nito. Ngunit tumakbo si Doona ng matagal, ngunit hindi niya mahanap ang anino ng taong hinahanap niya. Tumayo siya doon ng tulala sa gitna ng mataong kalye, na may matinding sama ng loob at pagkabigo sa pagiging binaliwala. Kasabay nito, sinunod din ni Wonjun ang payo ni Doona. Tinawagan niya si Jinju para linawin na wala silang relasyon ni Doona. Ang tugon ni Jinju ay mabuti kung ganoon. Kinabukasan, humingi ng tulong si Wonjun kay Doona para suriin ang sinabi ni Jinju nang marinig nito na hindi sila magkasintahan. Sinabi ni Doona na posibleng gusto din ni Jinju si Wonjun kaya siya masaya, o baka hindi niya gusto si Doona kaya masaya siya na hindi naging magkasintahan ang kanyang kaibigan at si Doona. Sa huli, sinabi ni Doona na malamang na gusto din ni Jinju si Wonjun, ngunit sinabi ni Wonjun na imposible iyon at hindi siya makapaniwala na gusto siya ni Jinju. Sumagot si Doona na napaka-perpekto niya, kaya maging siya ay nagkagusto kay Wonjun. Anong dahilan at hindi ka gusto ni Jinju? Nang marinig ito, kinabukasan ay naglakas loob si Wonjun, inimbitahan niya ang kanyang crush na manood ng Cherry Blossoms kasama siya. Nang makuha ang pahintulot ni Jinju, masayang umuwi si Wonjun. Pagdaan niya sa unang palapag, naisip niya si Doona, kaya tinawagan niya ito. Walang nakakaalam na sa sandaling iyon, nakakulong si Doona sa banyo. Nakaupo siya doon na kinakabahan. Nang marinig ang boses ni Wonjun, sinubukan niyang ipaalam na nakakulong siya. Matapos sirain ni Wonjun ang pinto ng banyo para makalabas siya, agad na niyakap siya ni Doona ng mahigpit. Nararamdaman ang takot nito, niyakap din siya ni Wonjun at patuloy na pinapakalma. Pagkatapos, habang nakaupo si Doona at pinagmamasdan si Wonjun na inaayos ang pinto ng banyo niya, muli niya itong kinantiyawan. Sinabi ni Doona na napakagwapo niya. Sa huli, sinabi niyang marahil dahil wala siyang ama, kaya may pagnanais siyang pagmasdan ang isang lalaki sa pamilya. Nang marinig ito, sinabi ni Wonjun na hindi rin siya nakatira kasama ang kanyang ama mula pa pagkabata. Sinabi ni Doona na hindi pa niya nakilala kung sino ang kanyang ama. Naalala ang kanyang sitwasyon na iniwan ng kanyang manager. Muling nagkaroon ng craving si Doona para sa sigarilyo. Nang makita ito, inila siya ni Wonjun para mag-stress reliever sa pamamagitan ng paghila sa kanya para batuhin ang mga nakakainis na seal. Nang makita siyang masayang naglalaro ng pagbato ng seal, naramdaman ni Wonjun na marami na siyang pinipigilan noon. Muling tinitigan ni Wonjun ang dalagang nakatayo sa kanyang harapan ng may malalim na pagmamahal. Kasunod niyan, inila ni Wonjun si Doona para maglaro ng basketball kasama siya. Nagkaroon sila ng masasayang sandali ng magkasama. Pagkatapos nilang maglaro ng basketball, humiga sila at pinagmasdan ang kalangitan sa gabi. Bagamat madilim at walang buwan o bituin, patuloy na pinupuri ng bida ang ganda ng langit. Marahil ay dahil naroroon ang bida sa kanyang tabi. Nang sabihin ni Wonjun na inimbitahan niya si Jinju na manood ng Cherry Blossoms kasama siya, inakala niya natatanggihan ito, ngunit pumayag si Jinju. Hinarap ni Doona ang bida, nagmamadaling nagtanong at nagpakita ng kagalakan para sa kanya. Gayunpaman, ang kilos na ito ni Doona ang nagpatibok ng mabilis sa puso ni Wonjun. Kinabukasan, nagkita sina Wonjun at Jinju para manood ng Cherry Blossoms. Sobrang excited ang binata dahil maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Masaya silang naglakad-lakad at nagkwentuhan tungkol sa kanilang pag-aaral noon. Pagkatapos, aksidenteng naikwento ni Wonjun ang paglalaro nila ng paghampas sa mga seal kasama si Doona. Nang marinig ito, nalungkot si Jinju. Hindi niya rin malinaw na napansin na ang kanyang kaibigan ay may malalim na pagmamalasakit sa idolo na si Doona. Medyo naging awkward ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Dagdag pa rito, ang magandang kalangitan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Habang sumisilong sila sa ulan, nakasalubong nila ang isang senior na nanliligaw kay Jinju. Nang
Nang pauwi na sila, aksidenteng tumawag ang matabang kaibigan ni Wonjun at inanyayahan siyang umuwi para kumain ng cake. Ang senior na kaibigan na iyon ay matalik na kaibigan ng matabang kaibigan. Kaya, nang hindi sinasadya, magkakaugnay ang buong grupo. Kaya magkasama silang bumalik sa boarding house para kumain ng cake at uminom ng beer at magkwentuhan. Ang matabang kaibigan ay patuloy na ipinipilit na itugma si Jinju sa kanyang matalik na kaibigan nang hindi napapansin ang awkward na atmosphere sa hapagkainan. Sa huli, nagdahilan si Wonjun na bibili ng ice cream para makaalis. Tumayo rin si Doona para umalis kasama si Wonjun nang magbalik ang dalawa na may dalang ice cream. Nalungkot si Jinju nang makita si Doona na suot ang jacket ni Wonjun, lalo na nang makita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Wonjun kay Doona. Napagtanto ni Jinju na ang puso ni Wonjun ay nakatuon na kay Doona. Kinabukasan, naglaro ng basketball sina Sehun at Wonjun, pumunta rin sina Doona at Jinju para suportahan sila. Pagkatapos ng laro, gustong ayain ni Sehun sina Wonjun, Doona at Jinju na kumain. Ngunit nag-sign si Doona na ayaw niyang sumama, kaya tumanggi si Wonjun. Pagkatapos, sinabi ni Doona na napansin niyang gusto nila ni Wonjun ang isa't isa, kaya kung hindi maglakas loob si Wonjun na magpahayag, tiyak na mawawala sa kanya si Jinju. Sa puntong ito, sinabi ni Wonjun na isang taon na ang nakalipas ay nagpahayag siya ng damdamin kay Jinju, ngunit nang marinig nito ang kanyang pagtatapat, nanahimik ito at lumayo sa kanya. Hindi na sila nagkaroon ng komunikasyon hanggang ngayon. Nang marinig ng babaeng lihim niyang minamahal na nagbahagi siya ng ganoong klaseng damdamin, medyo natuwa si Doona sa loob-loob niya. Sa sumunod na ilang araw, napansin ni Doona na may sumusunod sa kanya at sinusundan siya hanggang sa kanyang kwarto. Nag-alala siya kaya tinawagan niya si Wonjun at ang kanyang mga kaibigan. Nag-inuman sila ng beer at nagkwentuhan. At dahil April Fool's Day, naglaro din sila ng sino ang pinakamagaling magsinungaling. Sinabi ni Jinju na nakatanggap siya ng pagtatapat ng pag-ibig, ngunit hindi pa niya ito sinasagot dahil hindi pa niya sigurado ang kanyang damdamin. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang ipahayag ang kanyang damdamin kay Wonjun. Pagkatapos nito, sinabi ni Doona na sinusundan siya. Naglabas din siya ng tambak ng mga lihim na kuha at itinuro ang pintuan. May nakatagong stalker doon. Agad na tumakbo ang stalker na iyon at sabay-sabay silang humabol sa kanya. Sa wakas, nahuli rin nila ang baliw na fan na ito. Nang buksan ang kamera nito, nakita nila ang maraming nakaw na litrato ni Doona. Akmang susuguri ng bida ang lalaki, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang bote na akma niyang ibabato, ngunit ibinabarin. Sinubukan pa nitong magsalita ng nakakapukaw na salita. Ito ang nagpagalit kay Wonjun. Sinunggaban niya ang kwelyo ng lalaki at tinignan ito ng masama. Sinabing papatay niya ito kung magsalita pa ito tungkol kay Doona. Ang kilos na ito ni Wonjun ay ikinagulat ni Jinju. Hindi pa niya kailanman nakitang nagalit ng ganoon si Wonjun. Nag-share si Jinju kay Wonjun na plano niyang lumipat at bumukod. Napakahirap ng relasyon nila ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito maaaring ibahagi sa kahit sino. Umuwi si Wonjun pagkatapos ihatid si Jinju sa bus. Hindi sinasadya, nakita niya ang mensahe sa telepono ni Doona mula sa isang taong pinangalanang B. Dala ang pagkabahala at maraming tanong tungkol sa misteryosong taong ito. Pumunta si Wonjun sa sala at uminom ng beer. Sa sandaling ito, nagising na rin si Doona. Lumabas siya at ibinigay sa kanya ni Wonjun ang lahat ng larawan at impormasyon tungkol sa stalker. Pumunta rin siya upang burahin ang lahat ng larawan sa computer ng taong iyon. Sinabi niya na handa ang lahat kung nais niyang iulat ang taong iyon sa pulisya. Nagtanong si Wonjun, dahil sa nangyari sa iyo, sigurado akong natakot ka, Doona, sa iyong matigas na ugali. Kahit takot, matigas pa ring sinabi ni Doona na normal lang iyon. Sa sandaling ito, sinabi ni Wonjun na ayos lang kung natatakot siya. Iyon daw ang normal na reaksyon ng isang tao. Ang pinakamahalaga ay huwag hayaang masaktan ang kanyang sarili. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa lalaking nakaupo sa harap niya, natunaw ang puso ni Doona. Tinitigan niya ito ng buong pagmamahal at pagkatapos ay sumandal at ipinatong ang kanyang ulo sa hita ni Wonjun. Sinabi niya na gusto pa niyang matulog dahil hindi pa siya nakatulog ng sapat. Bago pa siya lubusang magulat, hinawakan niya ang kamay ni Wonjun sa pagitan ng kanyang dalawang kamay. Sinabi niya na hayaan siyang hawakan ang kanyang kamay sandali. Kung ayaw ni Wonjun, maaari niyang alisin ang kanyang kamay. Ngunit, hinawakan ni Wonjun ang kanyang kabilang kamay at pinisil ang dalawang kamay ni Doona. Nang makita kung paano niya hinawakan ang kamay ni Doona, sapat na para makita kung gaano niya ito pinahahalagahan at gustong protektahan. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa at mahimbing na natulog hanggang kinabukasan. Sa puntong ito, puno na ang puso ni Wonjun ng imahe ni Doona. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Wonjun na mag-focus sa kanyang pag-aaral at trabaho upang hindi masyadong isipin si Doona. Samantala, si Doona ay nanatili sa bahay na mag-isa, hindi makontak ang kanyang manager. Sa huli, pumunta si Doona sa amusement park kung saan nagtatrabaho si Wonjun dahil alam niyang kailangan pa nitong kumita. Hindi niya ito ginambala at naglaro na lang mag-isa. Kahit hindi masaya, gayunpaman, naghintay pa rin si Doona sa kanya hanggang matapos ang trabaho. Nang makita ni Wonjun si Doona na nakaupo at naghihintay sa kanya, nalungkot ang kanyang puso. Pagkatapos, nag-dinner sila ng magkasama. Natuwa si Doona nang makita niyang masarap na kumakain ng noodles. Si Wonjun, sinabi niya sa kanya na bukod sa pagkanta at pagsayaw, wala na siyang ibang alam gawin. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang kinabukasan. Kung hindi na siya makakanta at makakasayaw, ang kanyang buhay ay magiging malungkot at napakalungkot. Ngunit sa katunayan, sa kasalukuyan, hindi niya nakita ang mga bagay na kasing trahedya ng inaakala niya.
kanya. Salamat sa pagkakaroon ni Wonjun, nakita niya na mas masaya ang buhay. Sinabi ni Wonjun na pangarap lang niya ang isang normal na buhay. Ang tahimik na kaligayahan ay sapat na para sa kanya. Tumahimik si Doona ng ilang segundo nang marinig iyon. Marahil ay napagtanto rin niya na sila ay nasa magkaibang mundo. Pauwi na, sinabi ni Doona kay Wonjun na huwag masyadong magpakalunod sa trabaho. Kailangan din niya ng ilang sandali para magpahinga at mag-relax. Sa puntong ito, inamin ni Wonjun na iniwan niya ang kanyang kapatid na may sakit at ang kanyang masipag na ina sa probinsya upang mag-aral dito. Naramdaman din niya na napakamakasarili niya. Tiningnan ni Doona ang inosente at mabait na binata sa harap niya. Mas lalo siyang nahulog ang loob dito. Pauwi na, nakatulog si Wonjun sa balikat ni Doona ng payapa. Pagkatapos ng ilang araw, sa internet, lumabas ang sunod-sunod na larawan ng dalawa na kumakain ng jjajangmyeon. Nag-alala si Wonjun nang makita ang masasamang komento tungkol kay Doona. Umuwi siya at tinanong si Doona, ngunit sanay na ito sa ganoong chismis sa social media. Hindi raw siya apektado. Sinabi niya kay Wonjun na hindi pa nito nasi-search ang impormasyon niya sa internet, tama ba? Matagal na siyang tea kontraktor ng batikos. Bukod doon, patuloy niya itong kinukutya na nagpadama kay Wonjun na nakakatawa siyang mag-alala para sa kanya. Kasabay nito, nakita ni Jinju ang mga larawan nila na kumakain ng jjajangmyeon at napagtanto niya na ang kasama ni Doona ay si Wonjun. Lalong nag-alala si Jinju. Samantala, masaya si Doona. Dahil maganda ang panahon, nagbihis siya at niyaya si Wonjun na lumabas kahit sinabi nitong abala siya sa pag-aaral. Hindi siya pinansin ni Doona at sinimulan niyang maghanap ng damit para kay Wonjun na isusuot nila sa date. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Wonjun na kukunin na niya ang mga damit panlalaki na nakasabit sa bahay ni Doona upang maiwasan ang pagmamanman. Biglang tumawag ang matabang lalaki at humingi ng tulong kay Wonjun dahil sa desperadong boses nito. Dali-daling pumunta si Wonjun sa kanya. Ngunit sino ang mag-aakala na nag-set up pala ang matabang lalaki ng group date at kulang sila ng tao, kaya niya tinawag si Wonjun para punan ang puwang. Nang dumating si Wonjun sa group date at makita ang grupo ng mga babae, nakilala niya ang isang dating kakilala, isang babaeng ipinanganak sa parehong araw niya. Pinaplano pa nga ng kanilang mga ina na maging balay. Ang pangalan ng babaeng kaibigan ay si Ira. Mula pagkabata, binubuli na niya si Wonjun ng walang awa, hanggang sa lumipat siya at ang kanyang pamilya sa Busan. Umalis siya at nangakong babalik upang makita si Wonjun pagkatapos ng mahabang panahon, muli siyang nagpakita ayon sa kanilang kasunduan. Nang makita niya si Ira, naramdaman ni Wonjun na magiging miserable ang kanyang buhay mula ngayon. Habang masayang nakikipaglaro si Wonjun sa kanyang mga kaibigan sa group date, malungkot na naglalakad si Doona sa kanyang bahay nang biglang nawalan ng kuryente ang kanyang silid. Dahil dito, natakot siya at lumabas para magyosi buong gabi. Samantala, masayang nakikipaglaro si Ira sa mga kaibigan kasama si Wonjun dahil sadyang hindi siya kinikilala ni Wonjun, lalo siyang gustong tuksuhin ni Ira. Gusto pa nga niyang halikan si Wonjun habang naglalaro sila ng dare. Hanggang sa tanggapin ni Wonjun ang presensya ni Ira sa kanyang harapan. Masayang-masaya ang matabang lalaki pagkatapos ng group date. Nakita niya si Doona na nakatayo sa labas ng bakuran. At pagkatapos, ang matabang lalaki na hindi mapigilan ang kanyang bibig ay patuloy na nagkwento tungkol sa kanilang group date. Sinabi pa niya na nakakita si Wonjun ng isang napaka-cute na kunehop ngayon, kaya malamang na hindi na ito umuwi para matulog. Pagkatapos sabihin iyon, umakyat ang matabang lalaki sa bahay para matulog, iniwan si Doona. Galit na galit si Doona sa labas ng bakuran. Hindi niya nga napansin na napaso siya ng sigarilyo. Pagkatapos ng pagkikita nila ni Ira, lasing na si Ira kaya kinailangan siyang ihatid ni Wonjun sa dormitoryo nito bago siya makauwi sa kanyang boarding house. Sa oras na iyon, nasa labas pa rin si Doona at naninigarilyo. Lumapit si Wonjun at umupo sa tabi niya. Nang makita niya ang paso sa kamay nito, nag-alala siya. Pumasok siya sa loob at kumuha ng yelo para ilagay sa paso. Nagtanong si Doona sa kanya ng may tampo, sinasabi na amoy alak siya at amoy pabango ng babae. Tapat namang nagulat si Wonjun na nag-group date siya at may kasama siyang babae. Nang sabihin ni Doona na hindi naman talaga siya nasaktan sa paso. Hanggang sa umuwi siya at gamutin ang kanyang sugat. Sinabi ni Wonjun na ganyan talaga ang mga tao. Kung iiwanan lang ay mahihirapan silang mapansin ang sarili. Kaya kung may nagmamalasakit, magsisimula silang makaramdam ng sakit dahil gusto nilang alagaan. Sa pagkakita niya kung paano siya inaalagaan ni Wonjun at marinig ang kanyang mga salitang puno ng pagmamalasakit, hindi napigilan ni Doona ang damdamin ng kanyang puso. Lumapit siya at hinalikan si Wonjun nang hindi binibigyan ng pagkakataong lumaban. Nagulat din si Wonjun sa ginawa ni Doona. Agad siyang nakabawi. Tinulak niya ito at inayos ang electrical wiring para dito. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at hindi nakatulog buong gabi dahil labis siyang ginugulo ng halik ni Doona maging kinabukasan. Hindi rin nakatakas si Wonjun sa pagkabighani sa halik at tingin ni Doona. Sa bawat kilos niya, iniisip niya ang halik nilang dalawa. Lubos siyang nalilito dahil hindi niya maintindihan si Doona. Minsan malapit, minsan malayo, minsan malamig, minsan hindi niya maintindihan ang iniisip nito. Nang gabing umuwi siya at nakita si Doona na nakaupo at nagbabasa ng libro at nakikinig ng musika sa kanyang silid, nagpa siya si Wonjun na seryosong kausapin ito. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Sabi ni Doona, halik lang naman iyon, hindi na kailangan ng dahilan. Tinanong ni Wonjun kung gusto ba siya ni Doona. Nang hindi sinagot ni Doona ang kanyang tanong, sinabi niya,
Kung hindi niya ako gusto, huwag niyang gawin sa akin iyon. Hindi ako hahalik sa mga kaibigan. Sinabi niyang huwag siyang lumampas sa hangganan ng pagkakaibigan dahil masasaktan lang siya. Nang marinig iyon ni Doona, sinabi niyang napakadrama ni Wonjun, halik lang naman, kailangan bang gawing seryoso iyon? Agad namang sinabi ni Wonjun na pinakilig siya ng halik na iyon. Kalmadong sinabi ni Doona na mawawala rin ang kilig na iyon tulad ng iba. Sa panig ni Jinju, pagkatapos mag-isip, nagpa siya siyang umalis sa kanyang pamilya at maging independent. Tinanggihan din niya ang pag-amin ng pag-ibig ni Sanbae Sehun. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Wonjun upang ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit sa sandaling ito, si Wonjun, pakikitungo lang siya ni Wonjun bilang isang malapit na kaibigan na labis na ikinalungkot ni Jinju. Kinabukasan, bumaba ang mga tao sa boarding house para salubungin ang mga bagong kaibigan. Una, dumating si Ira na may maraming daladalang gamit. Ipinakilala siya ng matabang lalaki bilang bagong ka-housemate ni Doona. Pagkalipas ng 1 minuto, dumating din si Jinju sakay ng taxi. Inimbitahan siya ni Doona na matulog kasama niya. Nagulat si Wonjun nang makita si Ira at pagkatapos ay nagulantang nang makita rin si Jinju na sumusunod. Hindi na magiging payapa ang kanyang buhay simula ngayon. Napabuntong hininga na lang siya habang tinitingnan ang maingay at masiglang grupo ng mga babae sa harap niya. Pagkatapos mag-unpack, tinanong ni Ira si Wonjun tungkol kay Doona. Hindi niya alam kung paano payuhan ang kanyang kaibigan dahil hindi rin niya lubos na naiintindihan si Doona. Nagkaroon ng masayang inuman ang tatlong magkakaibigang babae sa unang palapag. Pinanood ni Doona ang dalawang kaibigan ni Wonjun na nag-uusap ng magkasundo at hindi niya maitago ang selos. Lumabas siya para manigarilyo at sumunod din si Jinju. Sinabi ni Jinju kay Doona na lumipat siya dito malapit kay Wonjun upang kumpirmahin ang kanyang damdamin para sa kanya. Sinabi rin niya kay Doona na umamin na siya kay Wonjun at maghihintay siya ng sagot nito dito. Matapos marinig ang sinabi ni Jinju, sinabi ni Doona na maaaring payagan niya si Jinju na tumira kasama niya, ngunit hindi niya kayang suportahan ang relasyon nilang dalawa. Dahil siya mismo ay lubos nang nahuhulog sa malabong relasyon nila ni Wonjun nang marinig ni Jinju ang sinabi ni Doona. Sinabi rin niya na matagal na niya itong kasama at mas naiintindihan niya si Wonjun kaysa kay Doona. Kaya napakatibay ng kanilang koneksyon. Ang babala ni Jinju ay labis na nagpaisip kay Doona. Naramdaman din niya na napakahina ng kanilang relasyon ni Wonjun habang nakaupo sa bahay at iniisip ang mga sinabi ni Jinju. Dagdag pa ang pagtingin sa mga larawan ni na Wonjun at Ira. Nalito at nawala ng direksyon si Doona. Sa huli, nagbihis siya at pumunta sa bar para magsaya. Sa sandaling ito, labis na nalulumbay at walang laman ang puso ni Doona. Natatakot din siyang manatiling mag-isa sa bahay. Kasabay nito, sa boarding house, masayang nagluluto ng hapunan ang grupo ng mga kaibigan. Sinubukan ding lumapit ni Jinju kay Wonjun, dagdag pa, umaasa siyang magiging maganda ang resulta ng kanilang relasyon. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang kaha ng sigarilyo ni Doona sa kama ni Wonjun, lumalabas ang kanyang pag-aalala. Ngunit pilit pa rin niyang hinahabol ang pag-ibig na ito. Kaya sinubukan niyang sabihin kay Wonjun ang tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang damdamin. Sa huli, hindi na nakaiwas pa si Wonjun, sinabi niya na dati ay gusto niya ito. Ngunit ngayon ay itinuturing na lang niya itong malapit na kaibigan. Wala na siyang nararamdaman para dito tulad ng dati. Sa panig ni Doona, sa club, hindi sinasadyang nakita niya ang isang dating kakilala, isang dating trainee sa kanyang kumpanya. Nag-usap sila ng matagal. Nag-aya ang lalaki na umuwi si Doona sa bahay niya at hindi naman tumutol si Doona. Pagkatapos, hinatid siya ng lalaki sa bahay. Sinamantala nito ang pagkakataon upang subukang halikan siya, na labis na ikinagalit ni Doona. Nagpalitan sila ng salita. Sinabi ng lalaki na wala na siyang halaga sa paningin ni Manager In-hyuk. Nang marinig ito, lalo pang nainis si Doona. Sa sandaling iyon, lumabas si Wonjun mula sa bahay. Sumingit siya sa usapan nilang dalawa matapos tumakbo ni Wonjun para kunin ang naiwan ni Doona na telepono sa kotse ng dating kaibigan. Sinabi pa ng lalaking ito na ginagawa lang ni Doona iyon sa mga batang lalaki para makuha ang atensyon ni Manager In-hyuk. Bumalik si Wonjun sa tabi ni Doona at sinabi sa kanya na gusto niyang malaman kung ano ang iniisip niya at kung bakit niya nakakasama ang ganoong uri ng tao. Dahil sa labis na pagkairita at sama ng loob, tumakbo si Wonjun sa basketball court para maglabas ng sama ng loob. Sa sandaling ito, sumunod din si Doona sa kanya. Nang makita niya ito, lalo siyang nagalit dahil hindi niya alam kung espesyal ba siya kay Doona higit sa iba. Umalis si Wonjun na may dalang galit kahit pa pinipigilan siya ni Doona sa kamay. Sa huli, hindi na niya kinaya pa at tinanong niya kung ano ang halaga niya para kay Doona. Sinabi ni Doona na dahil sinabi ni Wonjun na walang ibig sabihin ang una nilang halik, nais ni Doona na kumpirmahin kung totoong may nararamdaman siya para sa binata sa pamamagitan ng pakikipag-date sa iba. Ngunit natuklasan niyang naiisip pa rin at gusto niya si Wonjun ano kaya ang gagawin ni Wonjun matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Doona. Sa halip na sagutin ang tanong ni Doona, hinila siya ni Wonjun at hinalikan ng mariin. Sa puntong ito, opisyal na silang hindi magkaibigan.
Nang umuwi si Wonjun para bisitahin ang kanyang pamilya, tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan tungkol kay Doona. Pagkatapos nito, sa unang pagkakataon ay hinanap niya ang impormasyon tungkol kay Doona online at ang sinabi nga ni Doona ay totoo. Siya ay isang eksperto sa pagkuha ng mga kontrata para sa mga til at bato sa lahat ng dako. Kasabay nito, nalaman din ni Wonjun ang tungkol sa pamilya ni Doona. Ginamit ng nanay ni Doona ang kasikatan ng anak para mangutang sa kung saan-saan. Kalaunan, nabunyag ito at labis na nakaapekto kay Doona. Nalaman din ni Wonjun na naghiwalay ang mga magulang ni Doona noong bata pa siya. Iniwan siya ng kanyang ina at lumaki sa lola niya. Sa sandaling ito, nakaramdam si Wonjun ng labis na awa sa kanya. Hindi niya inakala na ang babaeng mahal niya ay dumaan sa napakaraming malungkot na pangyayari. Pagkatapos, tumawag si Wonjun kay Doona para mag-usap. Nagkwento siya tungkol sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Sinabi niya na dati ay medyo walang silbi ang buhay niya at hindi siya masigasig sa maraming bagay. Kapag masyadong mahirap, sinusukuan niya na agad, ngunit ngayon ay gusto na niyang gawin ang maraming bagay. Sinabi niyang gusto niya si Doona, na gustong-gusto niya ito. Nagsiselos din siya sa mga lalaking nagustuhan niya noon. At pagkatapos, sa isang pangusap lang na, gusto kitang makita ngayon, ang perpektong lalaki ay agad na sumakay ng bus mula sa probinsya papuntang Seoul, kahit na gabing-gabi na. Nang makabalik si Wonjun sa kanyang bahay tuluyan, natutulog si Doona sa kanyang kama. Pagkatapos, humiga si Wonjun sa kama at niyakap siya hanggang sa makatulog ng mahimbing. Hanggang sa kinaumagahan, nang magdala sina Jinju at Ara ng cake sa ikalawang palapag para alukin ang lahat, bigla nilang nakita si Doona na lumabas mula sa silid tulugan ni Wonjun. Sumunod agad si Wonjun na lumabas din sa silid. Lahat ng kanilang mga kaibigan ay nagulat, lalo na si Jinju na natigilan ng makita ang eksenang ito. Bagamat may ideya na siya sa nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa, hindi niya inakala na ganoon sila ka-close para matulog ng magkasama. Pagkatapos noon, pinuntahan ng ina ni Doona ang bahay nito. Sinabi niyang bumalik si Doona sa kumpanya para maging miyembro ulit ng banda. Kung hindi, kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha pa ng pera. Napabuntong hininga na lang si Doona at hindi nakapagsalita. Pagkatapos malaman ni Jinju na magkarelasyon na sina Wonjun at Doona, nagpasya siyang hindi na magpapaligoy-ligoy pa sa kanyang kaibigan. Niyaya niya si Wonjun. Lumabas siya para makipagkita kay Wonjun at sinabi niyang gusto na niya ito mula pa noong una silang nagkita. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, itinago niya lang sa sarili niya ang nararamdaman niya at sa huli ay nagkahiwalay sila ng ganoon. Ang mga salita ni Jinju ay puno ng panghihinayang. Si Wonjun, matapos marinig ang mga salita ng kanyang first love, ay labis na nasaktan. Dahil lang sa kaunting kawalan ng lakas ng loob, talagang pinalampas nila ang isa't isa. Formal na silang nagpaalam sa isa't isa para sa kanilang inosente at kabataan na damdamin. Kasabay nito, pumunta si Doona sa performance ng kanyang banda. Nang makita niya ang kanyang 4 na kasamahan sa banda na matagumpay na nagpe-perform, kahit wala siya, palihim siyang umalis ng malungkot. Ngunit hindi niya alam na nakita siya ni In Heok mula sa malayo. Gabi na at hindi pa umuwi si Doona, kaya nag-aalala si Wonjun na naghihintay sa labas. Patuloy siyang tumatawag kay Doona, ngunit hindi niya ito makontak. Puno rin ng takot ang kanyang puso para sa kanya. Tinanong ng kaibigan niyang si Ara ang tungkol sa relasyon ng kanyang kaibigan at ni Doona. Pagkatapos, nagbigay si Ara ng ilang payo tungkol sa pag-ibig sa kanyang kaibigan mula pa noong bata pa sila. Pagkatapos, umalis din siya at iniwan si Wonjun doon para hintayin ang kanyang girlfriend. Sa sandaling ito, tinawagan siya ni Doona. Nang makipagkita si Wonjun sa kanya, inaya siya ni Doona na maglakbay sa gabi ring iyon. Agad na sumakay ng bus ang dalawa para magbakasyon. Kinabukasan, may mga sandali ang magkasintahan na. Masaya at maligaya ng magkasama. Sa pagtatapos ng mahabang araw ng pamamasyal, nagkaroon ang dalawa ng isang napakagandang gabi. Ngunit ang kaligayahan ay madalas na maikli. Kinaumagahan, habang magkahawak kamay na naglalakad sina Wonjun at Doona, sinabi ni Doona kay Wonjun na baka dapat na silang mag-publicize ng kanilang relasyon pagbalik nila sa Seoul. Nang marinig ni Wonjun ang mga salitang iyon, hindi pa man siya nakakaramdam ng kahit isang minutong kaligayahan, biglang natigilan si Doona. Sa harap nilang dalawa ay ang sasakyang pamilyar kay Doona at ang figura ng kanyang manager na si In Heok na nakatayo at naninigarilyo sa harap. Nang papalapit na si Doona sa kanyang manager na si In Heok, sinubukan ni Wonjun na hawakan ang kamay niya, ngunit inalis niya ito. Iniwan niya ang walang magawang tingin ni Wonjun at buong desisyong lumapit si Doona sa kanyang manager. Dumaan ang kotse sa kinatatayuan ni Wonjun, ang kanyang puso ay labis na nabigla at hindi siya makapagsalita. Masyadong mabilis nangyari ang lahat kaya hindi na siya nakapag-react. Sa kotse, sinabi ng lalaking si Park kay Doona na bumalik na siya sa entablado kung ayaw niyang makalimutan. Naging emosyonal si Doona sa lalaking ito. Pinagsabihan niya ang lalaki sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Sinabi niya na binigyan siya ng lalaki ng aral sa pamamagitan ng pagbaliwala sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Diba? Pagkatapos, sa gitna ng matinding emosyon, binuksan niya ang pinto ng kotse at sinubukang lumabas. Dahil dito, hindi na nagpatuloy sa pagmamaneho ang manager na si Park. Bumukas ang pinto ng kotse at nahulog si Doona. Pagkatapos, sumigaw si Doona at sinumbatan si Manager Park. Sinabi niyang may gusto siya sa manager, kaya siya nasasaktan ng ganito. Sa pagkakataong ito, hindi na rin nakapagsalita ng mahinahon si Manager Park.
Sinigawan niya rin si Doona, ang taong mahal mo ay ang iyong sarili. Ikaw ang nang iwan sa sarili mo, dahil hindi mo alam kung paano magmahal ng isang tao, kaya ka nagkaganito. Pinalaki mo ang pasanin ng mga kasamahan mo, ng manager, at ng buong kumpanya. Pagkatapos, si manager. Dinala ni Manager Park si Doona sa ospital para gamutin ang kanyang masakit na paa. Dahil nag-aalala si Wonjun kay Doona, patuloy siyang tumatawag dito. Ngunit hindi siya sinasagot ni Doona. Nag-iisa si Wonjun sa inn na naghihintay sa kanyang nobya. Puno ng tanong ang kanyang isipan tungkol sa matandang lalaki na iyon. Naalala niya ang mga sandaling nakita niya si Doona na bumubuntong hininga at tinitingnan ang kanyang telepono. Sa huli, hindi pa rin makahinga si Wonjun dahil sa sakit sa kanyang puso. Patuloy siyang naghintay kay Doona at tumawag sa kanya. Ngunit isang tawag mula sa kanyang ina ang nagtulak sa kanya na umalis sa inn. Umalis siya nang hindi alam na tinanggihan ni Doona na sumama sa kanyang manager. Bumalik siya sa resort para makita si Wonjun, ngunit hindi niya nakita ang lalaking mahal niya. Umalis na pala si Wonjun para alagaan ang kanyang kapatid na nagpapagaling sa probinsya. Dahil sa labis na pagkabigo, nakipag-inuman si Wonjun sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, bumalik si Doona sa silid na inupahan nila. Tiningnan niya ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito tinawagan. Ang dalawa ay puno ng iba't ibang emosyon na hindi nila maibahagi sa isa't isa. Naalala ni Doona ang mga sandaling nalulunod siya sa himig at liriko ng mga kanta. Iyon ang buo niyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Naalala rin niya ang mga sandali na kasama niya ang kanyang manager. Ang paraan ng pakikipagkilala, paglapit, at pag-aalaga sa kanya ni Manager Park. Nang bumalik si Wonjun sa kanyang tinutuluyan kinabukasan, nakita niya si Doona na nakaupo pa rin sa paborito nitong lugar. Hindi lang iyon, parang walang nangyari kay Doona. Tinanong pa niya si Wonjun kung gusto nitong maggapan sila dahil isang linggo siyang walang pasok. Tinitigan ni Wonjun ang babae sa harap niya nang walang magawa. Hindi niya talaga alam kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Hindi niya magawang magpanggap na parang walang nangyari tulad niya. Tinanong lang niya kung ayos lang siya. Nang sabihin ni Doona na ayos lang siya, sinabi ni Wonjun na pagod siya at aakyat na sa kanyang silid para magpahinga. Ngunit sa kanyang ugali, hindi siya papayag na umalis si Wonjun. Hinila niya si Wonjun at kinausap. Sinabi niya huwag magalit si Wonjun ng ganoon. Kung mayroon siyang dapat sabihin, sabihin na niya. Sinabi ni Doona na sigurado siyang marami siyang tanong kung ano ang ginawa niya sa lalaking iyon. Sa sandaling ito, umapaw ang lahat ng sama ng loob sa puso ni Wonjun. Sinabi niyang gusto niya si Doona, kaya wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa nito sa iba. Ang tanong niya ay kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Itinuturing ba niya siyang laruan lang o ano? Galit na galit siya na gusto niyang pumasok sa isipan niya para malaman kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Wonjun sa bahay. Sinabi niya sa matabang lalaki na lilipat na siya. Nang malaman ni Doona kinagabihan na aalis si Wonjun, ay hinanap niya ito. Sinabi ni Doona na gusto niyang manatili si Wonjun, pwede ba? Tinanong ni Wonjun kung kailangan niyang sagutin iyon at sinabi ni Doona na pagod na tumayo si Wonjun at sinubukang paalisin si Doona. Ngunit niyakap siya ni Doona ng mahigpit. Puno ng selos ang boses ni Wonjun. Tinanong niya kung hindi na siya kailangan ng lalaking iyon, kaya bumalik siya sa kanya. Tama. Hindi sumagot si Doona at sinabing kailangan niyang manatili sa silid ni Wonjun sa pagkakataong ito. Nagalit si Wonjun, gusto niyang umalis si Doona. Sinabi ni Doona na hindi siya aalis dahil kailangan niya ng taong makausap at kailangang si Wonjun iyon. Hindi niya gustong mawala siya. Sinabi rin niyang mabagal siya sa pag-unawa sa kanyang sariling damdamin. Kinabahan siya na baka mawala siya. Narinig ni Wonjun ang mga salitang gusto niyang marinig, ngunit para makumpirma pa ang damdamin ni Doona para sa kanya, pinilit niya itong magsorry at sabihin gusto siya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Doona kay Wonjun at sinabing mahal niya ito. Nang marinig ang tatlong salitang iyon, ayaw nang mag-isip o magsalita pa ni Wonjun, lumapit siya at hinalikan siya na bumawi sa mga nakaraang araw. Sa wakas, nagkabati na sila at formal na kinumpirma ang kanilang relasyon. Pagkatapos, sa shared house, palaging maririnig ang tawanan at kaligayahan ng magkasintahan. Matapos ang napakaraming pagpipigil at hindi pagkakaunawaan, nalutas din nila ang mga problema sa kanilang puso at sabay-sabay na nag-enjoy. Sarili nilang masayang mundo at oras. Magkasama sila saan man sila magpunta. Gayunpaman, sa kaibuturan ni Doona, ang pagnanais na kumanta, sumayaw at magtanghal sa entablado ay nananatili pa rin. Nang umuwi si Wonjun para alagaan ang kanyang kapatid sa ospital, nalunod si Doona sa kanyang sariling mundo sa bahay. Naaalala niya ang kanyang maluwalhating araw at lalong lumakas ang kanyang pagnanais na bumalik sa entablado. Ngunit hindi pa rin niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Dahil alam niya na kung babalik siya sa entablado, magtatapos ang relasyon nila ni Wonjun. Samantala, si Wonjun naman ay nag-aalala. Saan banda ang salapi at sakit ng kapatid ni Wonjun? Nag-usap sila sa telepono, ngunit hindi nila maibahagi ang kanilang mga alalahanin. Sa huli, nakatanggap din si Doona ng liham mula sa abogado ng kumpanya ng pamamahala. Ang hindi niya paglabas sa entablado ay lumabag sa eksklusibong kontrata niya sa kumpanya. Ang halaga ng kabayaran para sa kontrata ni Doona ay lampas sa kanyang makakaya sa ngayon. Kinausap siya ng manager niyang tiyuhin. Sinabi ng manager niyang tiyuhin na kung hindi siya magdesisyon na bumalik sa entablado ngayon, kung magkaroon ng dispute, mahihirapan siyang bumalik sa industriya sa bandang huli. Sa huli, napilitan si Doona na makipagkompromiso, partly dahil sa penalty clause ng kontrata, partly dahil nabawi na rin niya ang kanyang boses.
At ang mas mahalaga, gusto rin niyang ipakita kay Wonjun ang kanyang imahe sa entablado, ayon sa pangarap nito. Matapos ayusin ang mga bagay-bagay sa probinsya, nagmadaling bumalik si Wonjun sa kanyang kasintahan. Ngunit nakita niya sa kwarto ni Doona ang maraming pampatulog, dagdag pa ang lalagyan ng sigarilyo ng matandang lalaking iyon. Naintindihan niya na may problema si Doona, ngunit itinatago niya ito, kaya naman ay nilapitan niya ang manager na si Park In-wook. Gusto lang ni Wonjun na sabihin kay manager Park In-wook na hayaan na lang si Doona. Ngunit doon niya nalaman na ang lahat ng bagay sa buhay ni Doona ay hindi kasing simple ng buhay niya dahil si Doona ay hindi ordinaryong tao. Kung mananatili siya sa tabi ni Wonjun, mawawala ang lahat sa kanya. Hindi na nga magkakaroon ng pagkakataong bumalik sa entablado. Bukod pa rito, sinabi ng manager niyang tiyuhin kay Wonjun ang lahat tungkol kay Doona at pagkatapos ay sinabi ng tiyuhin na sa panahong ito, iniisip ni Wonjun kung sino ang dapat bumitaw. Umalis si Wonjun na bigo at may mabigat na puso. Nakita niya talaga ang kalupitan ng kasalukuyang buhay na ito. Ang pangarap ng isang payapa at masayang normal na buhay ay napakahirap para sa isang celebrity na tulad ni Doona ngayon. Nagdesisyon na si Wonjun para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, nakipagkasundo si manager Park In-wook sa chairman man ng kumpanya upang payagan si Doona na bumalik sa entablado at maging isang independent performer. Sinabi ni Doona na babalik siya sa kanyang karera sa pag-awit. Ang layunin ay para sa sarili niyang kaligayahan at hindi dahil sa anupaman. Naalala ni Doona ang araw na umakyat siya sa entablado upang magtanghal nang kasama niya si Kim Jin-joo. Nabawi niya ang kanyang boses at lakas ng loob na tumayo sa entablado. Sa oras na iyon, ang kanyang imahe ay nakaukit din sa puso ni Wonjun sa huli. Sa isang maikling sandali, ang dalawang nagmamahalan ay kinailangan maghiwalay ng walang sinumang nakapagsalita. Tahimik lang silang nagmasid sa isa't isa, nagsuporta at nagdasal para sa kaligayahan ng bawat isa. Ang buhay ay patuloy pa rin, nagpapatuloy kahit anong mangyari sa mga tao. Patuloy na lumilipas ang oras araw-araw nang hindi naghihintay sa sinuman. Bumalik si Doona sa kumpanya at umani ng maraming tagumpay nang magsimula siyang magsolo. Matapos dumaan sa mahirap na panahon ng paghihiwalay, bumalik din si Wonjun sa kanyang buhay. Patuloy siyang nagte-text kay Doona, nagbabahagi ng lahat ng nangyayari sa araw-araw, kahit na wala siyang natatanggap na tugon mula rito. Bagamat labis na nami-miss si Doona, tanging ang mga larawan at advertisement lang nito ang nakikita ni Kim Jin-joo. Sa ganoong paraan, sa kanilang puso, patuloy silang naglalaan ng matibay na lugar para sa isa't isa. Hanggang isang araw, habang naglalakad sa kalsada, nakita niya si Doona na nakatayo at pinagmamasdan ang niebe sa harapan. Dali-dali siyang lumapit kay Doona. Tila naghihintay si Doona sa kanya roon. Inimbitahan niya itong kumain. Sinubukan ni Doona na makipag-usap ng mas malapit kay Kim Jin-joo upang maging mas magkalapit ang kanilang distansya. Ngunit naging malamig at walang pakialam si Kim Jin-joo. Nang ipaliwanag ni Doona na ipinagbabawal siyang gumamit ng telepono at mahigpit siyang binabantayan, hiniling niya na magtiis pa ito ng sandali. Sisikapin niyang pagbutihin ang kanyang karera sa susunod na 2 taon at pagkatapos ay maaari na silang maging opisyal na magkasama. Sa puntong ito, sinabi ni Wonjun kay Doona na maghahanda na siyang mag-military service. Pagkatapos ay sinabi rin niya kay Doona na dapat na nilang tapusin ang kanilang relasyon. Labis na nagalit si Doona nang marinig ito. Tumayo siya at umalis, hindi pinansin si Wonjun na sumusunod sa kanya. Ngunit hindi niya pa rin nakayanan ang ugali ni Wonjun. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang huling salita. Kay Wonjun, sinabi niya na sinabihan niya ang manager na mananatili siya sa tabi ni Wonjun at mamahalin siya magpakailanman. Ngunit si Wonjun ang unang bumitaw. Nang matanggap ang kumpirmasyon mula kay Wonjun na talagang gusto nitong tapusin ang lahat, umalis si Doona na umiiyak sa sakit. Bago sumakay sa subway, sinubukan pa niyang lumingon, umaasang makita si Wonjun na humahabol sa kanya. Ngunit bilang tugon sa kanyang malabong hiling, nanatili lang si Wonjun sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Sa huli, matapos ang ilang panahon na hindi nagkita, sumali si Wonjun sa military service at bumalik naman si Doona sa kanyang buhay sa ilalim ng ilaw ng entablado. Pagkatapos, naging maayos ang lahat para kay Doona at bumalik ang kanyang kasikatan at mas sumikat pa kaysa dati. Sa wakas, ibinalik ng kanyang manager na tiyuhin ang kanyang telepono. Binasa ni Doona ang lahat ng mensahe ni Wonjun at tila nanikip ang kanyang puso. Labis niyang nami-miss ang kanyang cute na batang kasintahan. Lumipas ang panahon at natapos ni Wonjun ang kanyang 2 taong military service sa isang iglap. Bumalik siya sa Seoul para maghanda para sa civil service exam para maghanap ng trabaho. 4 na taon na ang nakalipas mula ng opisyal na magsimulang magsolo si Doona. Sa daan, nakita ni Wonjun ang napakaraming larawan ng babaeng mahal niya. Tuwang-tuwa siya para sa kanya nang makita ang kanyang mga larawan. Inaayos ng may-ari ng shared house ang bahay kung saan dating nakatira ang mga kaibigan. Nagkita-kita ang magkakaibigan doon para magkaroon ng reunion party. Lahat ay naroon maliban kay Doona. Ang matabang kuya ay bumalik sa dati niyang ugali at sumisigaw na tawagan si Doona para sumali sa saya. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi ay sinampal na siya ni Choi dahil sa kanyang bastos na pagsasalita. Nag-inuman ang lahat ng masaya at pagkatapos ay naghiwalay. Bumalik si Wonjun sa boarding house para kunin ang kanyang jacket at nakita niya si Doona doon. Ang muling pagkikita nila ay
ay wala sa isip at plano niya, lalo na sa kanyang inaasahan sa oras na iyon. Ngunit nang lubusan na niyang binitawan ang lahat, nagkaroon sila ng pagkakataong muling magkita. Nang makita ang pamilyar na anino niya na nakatayo doon at naninigarilyo, muling bumilis ang tibok ng puso ni Wonjun. Bumati si Doona at tumango lang siya bilang tugon. Pagkatapos, tumakbo siya sa itaas para kunin ang kanyang jacket at pagkatapos ay magkasama silang uminom. Patuloy na tiningnan ni Doona ang lalaki sa kanyang puso na may masayang damdamin, ngunit nanatili si Wonjun na kalmado sa kanya. Umuwi si Doona na puno ng sama ng loob. Naghinanakit siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pinapansin ni Wonjun. Marami siyang iniyak dahil hindi niya inaasahan na makita si Wonjun ng ganoon. Pagkatapos, dahil hindi na niya nakayanan, pinuntahan ni Doona ang tirahan ni Wonjun doon. Sinumbatan niya ito kung bakit tinitingnan siya nito ngayon bilang isang estranghero. Dahil nandyan siya nang lubusan siyang bumagsak, nakabangon siya. Kaya bakit ngayon na nagtagumpay na siyang bumalik, iniiwasan niya ito. Okay lang siya ngayon kahit wala siya. Ang mga salitang ito ay hindi niya sinasadyang sabihin. Sa totoo lang, kailangan niya pa rin ito ng labis. Pagkatapos, sa parehong dominante niyang paraan, patuloy siyang pinagalitan at pinilit itong humingi ng tawad sa kanya. Pinilit niya itong sabihin na nagsisisi ito sa pagtrato sa kanya ng ganoon. Si Wonjun, na naguguluhan pa rin, ay dahil pa rin sa babaeng mahal niya. Ano man ang gusto niyang sabihin ito, sinunod niya. Nang marinig niya itong humingi ng tawad at sabihing labis itong nagsisisi, sinabi ni Doona na labis niya itong namimiss. Pagkatapos niyang magsalita, mahigpit niyang niyakap si Wonjun. Hindi na rin nakayanan ni Wonjun na magpanggap na malamig sa kanya. Puno ng luha ang kanyang gwapong mukha. Nakikita mo, minsan iniisip ng mga tao na ang mga bagay na masyadong magkaiba ay hindi magkatugma. Ngunit kung minsan, ang mga bagay na lubos na magkaiba ay perpektong nagtutugma. Kapag magkasama sila, nagpupuno sila sa isa't isa at nagiging mas perpekto ang bawat isa. Tulad ng pagmamahalan, pagprotekta, pagsuporta at pagkumpleto ni na Kim Jinju at Doona sa isa't isa. Ang wakas ng love story na ito ay isang bagong bukas na landas, kahit na may dalawa silang magkaibang trabaho o dalawang magkaibang kalagayan sa buhay. Nagtatagpo pa rin sila sa isang karaniwang punto, tahimik na masaya ng magkasama, nang hindi kailangan ng labis na ingay o kaguluhan. Ang pelikulang ipinakilala namin ngayon ay natapos na. Salamat sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na magagandang pelikula.